Dalawang araw nang minomonitor ng mga air asset ng Philippine Coast Guard ang dalawang Chinese research vessels na pumapasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa hilaga at kanlurang bahagi ng bansa. Ako mga kapatid, personally hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. No, kung ako ba ay madidismaya o ako ba ay bibilib. Do hindi natin binabatikos mga tol at hindi natin dina-downplay ang effort ng ating Philippine Coast Guard, 'di ba? Pero kung alam naman nating illegal ang ginagawa ng China na pagsasagawa ng illegal research dito sa ating exclusive economic zone, bakit hanggang monitor lang ang ginagawa natin tapos ipapamedia natin? 'Di ba dapat may ginagawa silang aksyon? Hindi naman tayo mangwa-water cannon o hahamunin sila ng gera, 'di ba? Pero mga kapatid, kung ganun lang kasi ang gagawin natin, hindi titigil yang mga 'yan. 'Di ba? Kung hindi natin sila papakitaan ng ng determinasyon natin na talagang protektahan ang ating exclusive economic zone, patuloy lang silang magpapakita sa atin ng puwersa nila. Patuloy lang nilang gagawin kung ano yung ginagawa nila. Hindi ko alam kung sang-ayon kayo sa sinasabi ko. Comment na lamang kayo kung sa tingin ninyo tama. Pero kung ang tanging gagawin lang natin, imo-monitor sila at i-report sa media, pagkatapos aalis yung mga barko ng China, hindi natin kung anong mga detalye na nakuha nila, kung anong mga info na nakuha nila, tapos babalik na naman sila rito sa atin, magsasagawa na naman ng research nila, tapos imo-monitor lang ulit natin, tapos ibabalita natin sa media. Again, nakakuha na naman sila ng mga detalye hanggang sa mabuo na nila yung goal nila na 3D map na nila yung mga dapat nilang i-3D map. Kasi mga tol, hanggang monitor lang ginagawa natin eh. 'Di ba? Halimbawa na lang sa isang pamilihan. Kung puro monitor lang gagawin natin doon sa mga nagnanakaw, sa mga snatcher, at wala naman tayong ginagawang aksyon para arestuhin, hulihin o kung sino man yung mga dapat hulihin, hindi titigil yung mga yan. Puro monitor lang ginagawa natin di ba? Ganon din dito eh. Anyway, panoorin na lamang natin tong balitang to mga kapatid mula rito sa UNTV News. Ayan dalawang panibagong Chinese research vessel. Ayan panibago take note, panibago. Ang na-monitor ng PCG sa Philippine Exclusive Economic Zone. Huwag na natin patagalin pa, panoorin natin to. The Chinese government cannot deny that what they're doing there is actually a marine scientific research. Dalawang Chinese research vessel na pumasok sa exclusive economic zone ng bansa ang kasalukuyang minomonitor ng Philippine Coast Guard. Minomonitor. Ito ay ang Zhangyang Hong 302 at Tanzhou Herhao. Sa pamamagitan ng dark vessel detection ng Canada, natukoy ang dalawang research vessel. Na-monitor kaninang alas 8 ng umaga ang Zhangyang Hong 302 sa layong 180 nautical miles sa baybayin ng Rizal, Palawan. Kasi ito mga tol, ako hindi ako Coast Guard, hindi rin ako sundalo. Pero ang nakikita ko kasi sa ibang bansa, once na may pumasok na mga barko sa kanilang teritoryo o sa kiniklaim nilang teritoryo nila, nagde-deploy agad sila ng mga air asset nila. Like for example, fighter jet o kaya kung anumang barko dinedeploy nila. At pinapalayas nila. Diba? Pinapalayas nila mga tol. Pero kung i-monitor lang natin, nagawa na nila yung gusto nilang gawin. Nakapag-research na sila, nakapag-deploy na sila ng mga submersible drone nila, na 3D map na nila kung ano yung gusto nilang i-3D map, na research na nila kung ano yung gusto nilang research. Pero yun yung mga tol, tayo. Pag nagpapapunta tayo ng ating mga kinauukulan, mga scientist, 'di ba? Doon sa may Sandy Cay para pag-aralan yung mga corals. Anong ginagawa ng China? Nagpapalipad agad sila ng helicopter para ipagtabuyan tayo. 'Di ba? Bakit? Kasi para sa kanila teritoryo nila 'yan at pinoprotektahan nila. 'Di ba? Ganun din tayo eh. Para sa atin, exclusive economic zone natin 'yan, teritoryo natin. Bakit hanggang monitor lang tayo? 'Di ba dapat ipagtabuyan natin sila? Hindi ko lang alam mga kapatid kung sasang-ayon kayo pero hindi to sa pag-aano ng effort ng ating Coast Guard. Saludo sa inyo. Nababalitaan natin yan. Nalalaman ng publiko kung anong nangyayari. Pero mga tol, anong magagawa nun? 'Di ba? Pabalik-balik lang ang China dyan. Malaya silang ginagawa kung anong gusto nilang gawin. Walang nagpapalaya sa kanila eh.
Nasa pamamahala ang barko ng State Oceanic Administration na layong gamitin ng People's Liberation Army Navy sa oceanography. Oceanography, o kita mo. It is intended for use by the PLA Navy for oceanography. It has an overall length of 100 meters and 4,500 tons. The capability of this Chinese research vessel is to conduct deep sea survey. This is the reason why it is also equipped with remotely operated vehicle and even underwater drones. Diba, alam na natin yung ginagawa nila. Ginagamit to ng kanilang PLA Navy para gumawa ng mga mapping doon sa ilalim ng dagat, kung saan yung mga pwedeng daanan ng submarine, for example. Akala ko ba sabi ni PBBM, di ba, nung nakaraan, binigyan natin ng reaction, hindi ko konsintihin yung pambabastos sa ating teritoryo. Eh di ba hayagang pambabastos yan? Di ba? Tapos tayo monitor lang. Ang Tanzao Herhao naman ay namonitor sa layong 130 nautical miles ng Burgos, Ilocos Norte. Biro mo, 130 nautical miles lang. Oh. Sabi ng PCG, hindi maikakaila ng China na nagsasagawa sila ng maritime science research. Sa ulat na natanggap ng PCG, ibinibigay din sa PLA Navy ang nakukuhang datos ng mga ito. O, di ba? May kinalaman sa military nila eh. May kinalaman sa military nila plan o kung ano man ang plano ng kanilang mga militar. Kung ano yung natutuklasan nitong research vessel na to, pinakikinabangan ng kanilang puwersa, ng kanilang military, PLA Navy. Di ba? So ano yun? Huli na ang lahat. Pag ganun, alam na nila, nakuha na nila lahat ng datos na kailangan nilang kunin. Makakapagplano na yan, makakapagsagawa na yan ng papaplano nila kung paano nila i-execute kung ano man ang kanilang pinaplano. Habang tayo, ibinabalita natin na monitor natin sila. Bago dito, may isa pang research vessel na namonitor sa hilagang bahagi ng bansa ngayong linggo. Pero ulit. nakabalik na ito sa China. Nakabalik na sa China. Ang PCG agad idineploy ang kanilang air assets para i-monitor ang mga research vessel. Nagsasagawa rin sila ng radio challenge para questionin ang pananatili sa lugar ng mga barko. Kaso, pero hindi sumasagot ang mga ito. Pambabastos mga tol, kasi ganun lang yung ginagawa natin. Ganun lang ata yung talagang kaya nating gawin. Again mga kapatid, hindi natin hinihingi sa ating mga otoridad na gerahin sila. Hindi natin hinihingi o hindi natin gusto na magkaroon ng gera. Lagi natin yan sinasabi. Hindi natin gusto na paputukan sila, pero yung ganong klaseng, alam mo yun, action, magde-deploy tayo ng air asset para i-monitor sila. Nag-deploy pa kayo ng air asset mo para i-monitor sila. Sayang lang sa gasolina yan. Monitor na lang ng radar. Ganun din naman eh. Wala namang pagbabago di ba? Kasi wala rin namang action na gagawin kundi i-monitor lang sila eh. I-radio challenge natin. Anong ginagawa nyo rito? Umalis na kayo rito tas hindi tayo sasagutin. Bakit? Kasi sino ba kayo para sagutin namin? Parang ganun ang datingan mga tol. Diba? Ganun ang datingan eh. Tapos sinabi ni PBBM, hindi natin kukonsintihin ang mga pambabastos. Wala, binabastos na tayo mga tol. Ayon sa PCG, malinaw na paglabag ito sa karapatan ng bansa. Malinaw na paglabag sa karapatan ng bansa. O tapos, dahil wala namang hininging permiso mula sa pamahalaan ng Pilipinas ang nasabing mga barko. O tapos, alam naman pala nating malinaw na paglabag ito eh. Tapos, but one thing is clear, no? They're violating our exclusive economic zone. Napaka-clear niyan. Lahat, every time na maririnig natin ang PCG, every time na maririnig natin silang nagpapa-interview sa media about sa mga ginagawa ng China, lagi nilang sinasabi na they are violating, di ba, Philippine Exclusive Economic Zone. Actually, alam na natin yan. Violation talaga. O tapos, ano yun? Ano magagawa natin mga tol, di ba? Yun naman ang hinahanap natin. Anong magagawa? Kasi again, napapanood natin sa mga ibang bansa kapag may pumapasok ng mga barko ng China, for example, China, sa kanilang mga bansa, is nagde-deploy sila ng mga barko, hindi para i-monitor Nagde-deploy sila ng mga air asset nila, hindi para i-monitor, kundi para palayasin.
Atin yan eh. Tayo ba talaga'y naninindigan na atin yan o baka nagdadalawang isip lang din tayo o meron tayong reservation? Atin yan eh. Dapat meron tayong talagang pangil. Kasi mga tol, kung wala tayong pangil, para kang asong kahol lang pero walang pangil, hindi ka nakakatakot. Kasi kahit kagatin mo ko, hindi ako masasaktan. Wala kang pangil eh. So parang ganun lang din mga tol ng Pilipinas, di ba? Para tayong kahol ng kahol pero wala tayong pangil. Paano tayo katatakutan ng dragon? Land grabbing dragon. 'Di ba? Again, ang mga tol, hindi ako nambabati ko sa Coast Guard. Actually, saludo ako sa kanila mga effort. Pero kung ganito lang talaga ang makikita natin lagi, 'di ba? Wala. Wala magbabago. Gaganyanin pa rin tayo ng China. And their marine scientific research is basically a violation of international law. We never permitted the Chinese government to conduct NMSR within our own exclusive economic zone. 'Di ba? Dapat lapitan yung mga barko nila. 'Di ba? Ipagtulakan sila papalabas. Pigilan kung ano yung ginagawa nila. Tapos kung kailangan arestuhin, bakit labag kayo eh? Nasa loob kayo ng exclusive economic zone namin tapos wala kayong permiso, nagsasagawa kayo ng ganyan. 'Di ba? Tayo nga, pupunta tayo ng Sandy Cay, nasa loob din ng exclusive economic zone natin yun. Nasa loob nga na territorial waters yun ng Pag-asa Island eh. Tapos magpapalipad yung PLA Navy nila ng helicopter, tapos magpapalipad sila ng napakababa, tapos i-report natin, harassment. Diba? Hanggang ganun lang It's tayo. a violation of Part 13 of the Law of the Sea Convention. So Part 13 of the Law of the Sea Convention authorizes the coastal state to regulate, authorize, and conduct marine scientific research in the territorial sea and the exclusive economic zone. Ayon kay Professor Renato De Castro, pagpapakita ito ng China ng kanilang resources sa Pilipinas, lalo na't limitado lamang ang kakayahan ng bansa. There's also an element here of what we call Chinese Yun ang masakit doon. Limitado lang ang kakayanan ng bansa. Yun ang masakit doon. Kaya pala no? Hindi, alam naman natin mga tol, limitado lang ang kakayanan ng bansa. Pero meron kasi tayong barko. Meron tayong Coast Guard. 'Di ba? Pag gusto, may paraan eh. 'Di ba? Kailangan ba natin talaga ng sobrang higanting mga barko para magpalayas tayo o gagamitin lang natin yung ating karapatan? 'Di ba? Mahirap na katanungan 'yan, mga tol. Mahirap na ano 'yan, na usapin. O sige, ano natin, paalisin natin sila. Paano pag ginera tayo? Paano pag hinaras tayo? Bakit pa natin sila paaalisin kung gano'n naman pala ang nasa isip natin? Baka girahin tayo, ipamigay na natin. wag na tayo maingay, di ba? gray zone operation. No? So the Chinese are showing to us we have the resources capability to conduct surveys and exploration in your exclusive economic zone, but you cannot do it to us. So China is impressing upon us, we are a great power, don't mess with us. Yun yung mensahe ng China sa atin. We have great power, don't mess with us. Yun ang sinasabi ng China. Gets ba natin yung mensahe nila? Palagay ko, gets natin. Wala tayong ginagawa eh. Wala puro lang tayong minomonitor natin ang mga nagsisipasukan ng mga Chinese research vessel. Nire-radio challenge ng Coast Guard, hindi sumasagot. Diba? Ikaw mga tol, meron kang kinakausap na tao, tas hindi ka sinasagot, anong mararamdaman mo? Diba parang, gago to bastos to hindi ako sinasagot Ganon mga tol ganon Ang mga ganitong uri ng Chinese research vessel ay maaaring gamitin para sa scientific, civilian at military para sa submarine navigation at seabed mapping. Submarine navigation, seabed mapping, magugulat na lang tayo. Baka mga tol, napapalibutan na tayo ng mga submarine nila, no? Hindi na nag-deploy ng barko ang PCG sa pagkakataong ito dahil sa layo ng mga research vessel, posibleng hindi na rin ito abutan ng mga barko at maaaring lumabas lamang ng iisi ng Pilipinas ang mga research vessel sa kamuling itong pumasok. Ryan Lacanlali. Anyway,
Again mga kapatid, saludo pa rin sa effort ng ating mga Coast Guard at nalalaman ng publiko ang galaw ng China. At mas lalo natin mga kapatid na nag-aalab kumbaga sa ating mga puso na talagang kailangan natin pakiusapan ng ating gobyerno. Na instead na ipamigay yung mga pera ng taong bayan, ipamigay yung pera mga kapatid, magkano ba yung perang ginagastos nila para sa pamimigay? 'Di ba, sa mga ayuda, bumili din tayo ng mga karagdagang assets natin. Well, totoo naman, gano'n naman ang ginagawa nila, pero kulang pa, dagdagan pa natin, 'di ba? Sana. Actually, may napanood nga akong isang video mga tol, no. Sabi ni Senator Marcoleta, instead na mabigay ng ayuda ang gobyerno, gumagastos ang gobyerno ng nasa 184 o 194 billion pesos para ipamigay na hindi naman sigurado kung talagang nakakarating sa mga dapat pagbigyan. Ganito na lang daw. 'Di ba? Yung mga kumukonsumo ng 2,000 pesos na kuryente, no, mga mahihirap na kumukonsumo ng 2,000 pesos na kuryente, libre na. Sabing ganun. Which is para sa akin mas okay. Kasi kapag kumukonsumo ka ng 2,000 pesos lang na kuryente mo isang buwan, ibig sabihin mga tol, unti lang talaga appliances mo. 'Di ba? Pero dapat syempre makikita pa rin kung anong address mo, kung anong bahay mo, 'di ba? Kasi yung iba kumukonsumo lang talaga ng mababang kuryente kasi meron silang mga solar power. 'Di ba? Generated yung electricity nila ng solar power. Ano naman yun, mayayaman na talaga 'yon mga tol. Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.